Hello, good morning. Ito yung brother, anak ng mahirap. So, binabati ko yung mga kababayan natin na hanggang ngayon, no, lumalaban pa rin ng parehas. At ayan, nagbabanat na ng buto sa ilalim ng init ng araw upang may maiuwi sila sa kanilang mga pamilya. So, gusto kong pasadahan lang yung korupsyon sa ating gobyerno ngayon, no? Hindi nyo ba nahalata na yung corruption ngayon ni whole of nation approach na from top to bottom, from the three branches of government, no? Bakit whole of nation approach at from top to government, top to bottom? Ito, ano to pinag-uusapan na to matagal na kaya lang mukhang yung tatlong branches ng government nagtutulungan, no? Para hindi makulong yung mga tinatawag nating mga pating, mga big fish, ha? Oh. Kasi ang nangyayari, 'di ba? Ngayon, 'di ba? O sa mga nakalipas, may mga ganito na mag-umpisa doon sa panahon ni dating Pangulong Marcos, no? Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Nakailang presidente na tayo, hindi nagbago. At ngayon yung pinakamalala, bakit lumala? Kasi wala naman tayong nakita na nakulong na politician. Puro lang nakukulong yung mga maliliit na magnanakaw. O magnakaw ka ng mangga, makukulong ka. Magnakaw ka ng corned beef, makukulong ka. Pero magnakaw ka ng bilyon-bilyon, ang daming magtatanggol sa'yo. Nakapwa mo politiko, ultimo media, pagtatanggol ka. Kasi ang nangyayari niyan, pag may inakusahan tayo ng pagnanakaw, kahit napakaliwanag na yung ebidensya na siya ay nagnakaw, at kinasuhan natin, ikakasuhan natin sa ombudsman. Halimbawa, nagsabuatan si executive department, yung mga district engineers, yung mga secretaries, nakipagsabuatan sa mga politiko. Halimbawa, si congressman o kaya si senador, at kinasuhan natin sa ombudsman, no? Doon pa lang sa ombudsman, medyo alanganin na sabihin na natin nakalusot sa ombudsman, umakyat ng Sandigan Bayan. Anong nangyayari sa Sandigan Bayan? Pag sa pinahaba ng ilang taon na yung kaso ng mga Marcos, diba? 1986, ano na ngayon? 39 years, pag 40 years na. May nakulong ba? May crony ba na nakulong? May nakulong ba na Marcos? Wala. Kasi, diba, ang ating judiciary, hindi natin alam kung mabagal, hindi natin alam bakit na-acquit, kung totoo ba na talagang kulang sa ebidensya. May nawalang pera pero walang krimen na nangyari. O meron man, si Dilis yung nakulong. Siyempre, hindi naman tatanggap ng pera yung mga politiko na yan. May uutusan yan ang inutusan ngayon, yung tumanggap, diba? Siya yung nakulong. Alam naman natin Anong malay nung tumanggap? Inutusan lang naman siya. Punta ka dun, tanggapin mo yung isang maleta, dalawang maleta. Tapos, ang ending, naambunan lang siya ng ilang pirasong tinapay. Ang ending, siya yung nakulong ng habang buhay. Siya yung nakasuhan ng plunder. Kaya nga hindi na masusolve to yung tinatakbo ng investigasyon ngayon ng ating dalawang kapulungan sa Kongreso, yung yung ating Blue Ribbon at saka yung ating TRICOM yung walang mangyayari. Yung mababang kapulungan, tumigil na sila kasi you cannot investigate yourself. Nakakaawa tayong mga Pilipino. So, paano ba natin baguhin to? Di ba?
Ito, magkasalanan din natin eh. Bakit sabi kong whole of nation approach? Kasalanan din natin. Kasi alam na natin na corrupt yung mga politiko na yan. Pag eleksyon, eh, naabutan ka ng 3,000, 5,000, binenta mo na yung napakasagradong boto mo para sana tayo ay pumili ng mga politiko na matino. Ang daming kumandidatong matitino, pero bakit iilan lang bumoto sa kanila? Dahil walang naibigay na pera. Walang naiabot na pera. Di ba? O, ang binoto nyo, lalo na kayong mga mahihirap, no? Ang ibinuto nyo, yung kurap, dahil nakikinabang kayo ng kaunti. Bigyan kayo ng 5 kilong bigas at saka 5 pirasong noodles. Binoto nyo na, niyakap ka. Eh, alam mo ng kurap, binoto mo pa rin. O, yan. Nung bumaha, naanod yung bahay mo, titingala ka ulit, hihingi ka ulit sa kanila. Di ba? O, nung nagkasakit ka, o, lalapit ka na naman sa kanila. Namatay yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Lalapit ka doon. At dahil nakinabang ka, sa susunod na eleksyon, iboboto mo na naman. Eh, yan yung cycle na tinatawag natin. Hindi na tayo magbabago nito. Sa susunod, pag nawala na yung init nito, ngayon nga mainit eh. May insertion pa rin eh. Diba? Mainit na yung usapin sa korupsyon. May insertion pa rin. Oh, bakit? Hindi sila natatakot. Kasi hindi naman sila makukulong eh. Yung init ng discussion ngayon, yung paratangan ngayon, wala naman makukulong dyan eh. Bakit? Eh, may lumabas nga na testigo eh. Siniraan ka agad eh. Oh, may mga politiko naman na nag-iimbestiga, kaya lang sinisiraan at nakikisali tayo na taong bayan para siraan yung politiko na gusto ng pagbabago. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Diba? Kahit alam na nating buhaya, dahil nakinabang tayo, diba? Doon tayo. Kaya nakaka-visit na eh. O, sige, mainit na ulo ko. Bye-bye.